mainit na balita mga kaboses ng masa, mga politiko, pilit pinapabagsak si Tatay Digong. Lalo na ngayon na siya ang nauuna sa survey ay todo effort nga ang mga politiko na ito na sirain siya. Ngayon ay banat naman nila kay Tatay Digong ay nagnakaw di umano ito ng 51 billion peso. Kahit hindi naman totoo. Dito nga natin makikita na talagang gagawin nila ang lahat para masiraan lang ang mga Duterte. Pero wa-effect ito dahil maraming netizens ang naniniwala at todo ang suporta kay Tatay Digong at kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa sa kanila, 100% mapagkakatiwalaan si Tatay Digong. Solid Duterte. Tatay Digong, we love you. Mabuhay po kayo, PRRD. Dapat mas malaki pa ang Congress, tambaloslos. God bless Philippines, God bless FPRRD. Sana siya pa rin ang President of the Philippines. Huwag nang idamay si Tatay Digong, mga Duterte, ang hiling naming maging Pangulo ng bansang Pilipinas. Mabuhay ating bansang Tatay Digong, fight, fight, fight. You can never put a good man down who have done a lot of things for his country. You are barking on the wrong tree. Talaga naman si Tatay Digong, DDS, Duterte, solid. Wala man maniwala sa kanila sino ang may kasaysayan na alam na. Yes, si Tatay Digong pa rin kami. At heto naman ang buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na. Still top 2025 senatorial bet survey. Palakpakan naman natin, guys. Walang kupas po ang ating Tatay Digong. Number 1 pa rin sa survey. Number 1 pa rin sa survey, mga kaibigan. Kulelat na po yung iba. Siyempre, kawawa po. Sabi ko sa inyo, guys, pag sinama si Duterte po, si Pangulong Digong, isinama sa lineup, siguradong kulelat sila. Basahin po natin ang update natin ngayon, mga kaibigan. Ito po, galing po ito sa Manila Bulletin. Former President Rodrigo Roa Duterte remained the leading potential senatorial candidate for 2025 elections based on January 2024 survey conducted by big data research firm Tangery. Ayan. Duterte received 62% of voter support in mobile-based survey conducted between January 10 and 12. Ito bago tong survey na to, guys, Bagong-bago po. President Rodrigo Duterte maintained the top spot po, even posting a 1% increase in voter preference from December 2023 survey. Ito po, mga kaibigan. Meanwhile, CIS Party List Representative Erwin Tulfo came in second place with 56.96% of voter support. Although he remained in the second place, Tangier said Tulfo's voter preference fell by 2.6% from 59.58% in the previous survey. Bumaba po si Tulfo, mga kaibigan, ng 2.6%. Tapos si Tito Soto pumasok din, si Senator Christopher Bongo pumasok din, si Isko Moreno, pasok si Isko Moreno, galing. Si Isko Moreno po, mga kaibigan, pang third or pang fifth. Ayan, Tapos si Manny Pacquiao, pasok din. Si Bato de la Rosa, pasok pa rin. Si Pia Cayetano, si Senator Amy Marcos, at saka si Willie Ong, mga kaibigan, pasok din. Tapos, de la Rosa had the highest increase. Si de la Rosa po ang may highest na increase, mga kaibigan. Ang may pinakamataas na increase sa survey po. Galing, Among the incumbent senators, Senator Amy Marcos received the highest drop. Si Marcos naman, guys, grabe ang kanyang pagbaba sa kanyang approval rating. Sobrang baba po, mga kaibigan. Pababa na po si Amy Marcos. Ibig sabihin, guys, ang mga Marcos pababa na ng pababa. Hanggang sa malulugmok na sila, guys. Hindi na sila makakaahon. Ito, pababa po si Marcos. Si Francis Tolentino naman, tumaas din. Ito naman si Ben Tulfo. Si Ben Tulfo nakapasok pa, Hindi, malayo pala. Si Lenny naman pang 14. Si Lacson pang 15.
Ayun po mga kaibigan, ang mga latest survey. Pakita ko lang sa inyo guys ang ano natin, no? Ayan po, para po makita nyo maigi. Tingnan nyo ilang percent po ang layo po ni Erwin Tulfo kay Digong mga kaibigan. Pero kung wala si Digong dyan, syempre number 1 dyan si Erwin. Kaya guys, takot na takot sila pag nag-declare na po si Digong guys, natatakbo siya. Sigurado yan. Bubulusok na yan. Yung number na yan, yung 60% po nakuha ngayon or 62% na nakuha ngayon ni Digong guys, pag nag-declare po si Digong, natatakbo siya for senator, talagang tataas yan. Hindi na po sila makakahabol dyan guys. Kasi dito pa lang, wala pang declaration si Digong, ganyan na po ang numbers guys. Masyado nang malayo si Erwin Tulfo. Pero si Erwin Tulfo at least pangalawa siya, di ba? O yan o, si Soto pangatlo, si Christopher Bongo, ayan, oh. Sila, ayan oh, nakita nyo naman yung mga percentage, di ba? Kitang-kita naman yung mga percentage dyan, oh. Pakita ko sa inyo para ano po, tika lang guys. Ayan oh. Ay, saan ba yun? Ayan. Paliitin natin para ano, makita nyo lahat. Oh, ayan oh, lahat. Yan na yung lahat. Oh, ayan na sila. So, ang pinakahuli, si Lacson. Tapos si Leni Robredo, no, huli na. Wala na, hindi na makakahabol itong mga to. Pero ang pinaka-importante dito guys, at least, pasok pa rin si Tatay. Pasok pa rin siya sa number 1 mga kaibigan. No? Isa lang ibig sabihin niyan eh, walang kupas po si Tatay Digong. Alright, palakpakan naman natin guys. Number 1 na naman ang ating ating pambansang tatay na si Tatay Digong. Ayan po, puntahan na po natin iba nating balita mga kaibigan. Asan na ba yun? Ayan, teka lang ha. Wait lang guys ha. Ayusin lang natin para hindi magulo. Okay, ito na po ang next natin na issue. Ayan, may nainggit po kay Paulo Duterte mga kaibigan. Pambihira naman no. Sino ba to? Kilala nyo ba yun? Kilala nyo ba itong congressman na to mga kaibigan? Si Representative Zaldico ng Ako Bicol Party List. Ito po ang sabi niya guys. No? Ito po ang bagong propaganda nila kay Paulo. Okay? Basahin natin. Wala po akong hawak na dokumento. Wala ka naman palang hawak na dokumento eh. Ay nako. Ito, wala akong hawak na dokumento pero pinapahanap ko na po ito. Itong 51 billion pesos, mukhang totoo po yan. Grabe. Tingnan nyo guys. Wala naman pala siyang hawak na dokumento. Tapos ipinapakalat na niya na meron daw 51 billion na nakuha itong si Paulo during Duterte's regime, no? Yung panahon ni Duterte mga kaibigan, nung pangulo pa siya. Ganyan po ang mga galawan ng mga tambaluslos mga kaibigan. Naalaala yung nangyari kay Bantag, kay Bonjing. Wala pang ang investigasyon, wala pang preliminary investigation, guilty na kaagad si Bantag. O tinan mo anong nangyari ngayon? Ay di wala, nga sila. Hindi nila nahanap si Bantag. Kasi yung tao ayaw na tuloy sumurrender. Bakit? Dahil wala pang ang kaso, wala pang probable cause, wala pa lahat, walang sampina, walang warrant. Guilty na kaagad siya. Hindi pa nag-uumpisa ang lahat. Ganyan po ang galawan ng mga tambaluslos mga kaibigan. O ito naman, si Zaldico. Ayun o, tingnan nyo sa screen nyo. Papakita ko sa inyo yung sinabi niya guys ha. Yung pinakaano niya. Ito po, pakita natin para mabasa nyo. Ayan, basahin nyo guys. O. Ang sabi dito sa balita mga kaibigan, ayan o. This is so much. Yang 51 billion. O so much daw yung 51 billion. Wala pa akong hawak na dokumento pero pinapahanap ko na po ito. Mukhang 99% itong 51 billion. Mukhang totoo po iyan. O see? Mukhang totoo po iyan. Ibig sabihin, hindi po kayo sigurado. Diba? Hindi kayo sigurado sa sinasabi mo kasi sabi mo eh. O? Mukhang totoo po iyan. Wala pa siyang hawak na dokumento. Ang sabi niya dito, sa bagay, ng 18th Congress ay naririnig ko na yan.
na napakalaking pondo ang na-release sa South, sa Mindanao, especially Davao. Tawag daw dyan Holy Land. Wala namang na makapag-question niyan sa Kongreso. Ang average is 500 million to 1 billion. Pag 2 billion, 3 to 4 billion, medyo sacred cow po iyan, sabi mga kaibigan. So yan po ay speculation lamang. Wala pa po siyang, hindi pa po sigurado yan mga kaibigan. Pero ang problema guys, dahil nga gusto nilang siraan si Paulo, pinapakalat kaagad ditong si Saldico. Ganyan po sila mga kaibigan, magpakalat ng fake news. Pero pag tayo nagpakalat, pag tayo nag-speculate, sasabihin kaagad sa atin, fake news kayo. Dapat kayong hulihin. Pero pag sila, okay lang oh. Tignan mo, nasa mainstream media kaagad guys. Nasa mainstream media kaagad to. Lahat po ng mainstream media, pinick up kaagad ito mga kaibigan. Samantalang pag nagbalita po si Pulong nung isang araw, wala po sa mainstream media guys. Sa Facebook mo lang makikita. So talagang inuunti-unti na po nila ang mga Duterte mga kaibigan. Kaya mag-ingat po tayo guys. Dahil sa mga tambaluslos na to. Yan po ang talagang plano nila mga kaibigan. So ito po no, pakita ko lang sa inyo. Asan na ba yun? Ayan po oh. Ayan po ang mukha niya guys oh. Kilala nyo ba yan guys? Yung pagmumukha na yan. Oo, galit daw yan kita baluslos eh. Magkano na naman kayo natanggap nitong tambaluslos na to? Ay nako. Ayun o, Davao, Holy Land, no more. Zaldico digs into reports of Paulo Duterte's 51 billion district allocation. Hindi talaga nila. Ibang klase. Di ba? Ibang klase talaga itong mga to. Ito po pakinggan lang natin guys, yung survey kanina. Wait lang guys ha. Natiling nangunguna sa posibleng senatorial candidate si 2025 elections si former President Rodrigo Duterte. Batay sa isinagawang survey nitong January 10 to 12, 2024 ng data research firm na Tangere, nakakuha ng 62% voter support ang dating Pangulo. Mas mataas ito sa nakuha niyang 60.96% noong December 2023 survey. Pumangalawa naman si CIS Party List Representative Erwin Tulfo na may 56.96%. Bahagyang bumaba ito kumpara sa 59.58% voter support noong nakaraang buwan. Pumangatlo naman si former Senator Vicente Tito Soto III, pang-apat si Senator Christopher Bongo at pang-lima si former Manila Mayor Francisco Isko Moreno. Pang-anim si dating Senador Manny Pacquiao, pang-pito si Senator Ronald Bato de la Rosa, pang-walo si Senator Pia Cayetano, pang-siyam si Senator Amy Marcos at pang-sampu si Dr. Willie Ong. Habang nasa 11 to 15 position naman sina Senator Francis Tolentino, Senator Lito Lapid, broadcaster na si Ben Tulfo, former President Leni Robredo at former Senator Panfilo Ping Lacson. Ang 2025 Tangere Senate Survey ay isinagawa sa pamamagitan ng mobile-based respondent application na may 2,400 participants. Ayan po mga kaibigan, oh, kahit siraan pa nila ang Duterte, number 1 pa rin. Hindi nila kaya eh. Kahit anong paninira nila guys, lahat na yata ng paninira nila, ginawa na nila sa mga Duterte. Pero tingnan nyo, number 1 pa rin si Pangulong Digong, no? Si Tatay Digong, number 1 pa rin sa survey. Yan ang sinasabi natin guys. Hindi nila kaya ang mga Duterte. Sabi naman ni Chrissy Brooks, Sir Pudi, nasaan ka kagabi? Hinahanap kita sa buong YT. Nasira yung ano namin, Chrissy Brooks. Nawalan kami ng connection, kaya ang tagal kasi, hindi na bumalik. Ang tagal bumalik eh. Kaya hindi na tuloy ako nakapag-online. Sayang nga eh. So, ito na po yung iba nating balita mga kaibigan. Itong
Ito po mga kaibigan, tingnan sa screen nyo. Jingo Estrada absuelto sa plunder, guilty sa kasong bribery. Absuelto na sana si Senator Jingo Estrada sa plunder mga kaibigan, pero guilty naman sa kasong bribery. Wala pa lang siyang lusot. Ito po ang update ngayon mga kaibigan. Panoorin po natin guys ang balita. Dante, ano ang naging reaksyon ng senador na bagamat not guilty siya sa plunder pero hinatulan naman siya sa ibang kaso? Ella, sa naging ambush interview kanina kay Senador Jingo Estrada, sinabi nito unang-una Ella ay vindicated siya sa nagiging hatol ng korte at sa loob ng halos 10 taon ay nagkaroon na rin ng resolusyon ang kanyang kasong plunder. Nagpasalamat si Estrada sa mga maestrado ng Sandigan Bayan 5th Division sa naging hatol sa kanya. Sa kabilang banda Ella, na sorpresa din umano ang mambabatas sa ibang naging hatol ng anti-graft court. Not guilty o walang kasalanan. Ito ang naging hatol ng Sandigan Bayan 5th Division kay Senador Jingo Estrada sa 183 million pesos na plunder o kasong pandarambong na isinampa laban sa kanya. Ayon sa korte, ito ay dahil may reasonable doubt o duda. Ang kaso ni Estrada ay kaugnay sa umano'y pagtanggap niya ng kickbacks mula sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF o sa tinatawag na pork barrel scam kung saan sangkot din dito ang negosyanteng si Janet Lim Napoles dahil sa fake NGOs nito. Subalit hinatulan din Ella ng guilty ng Sandigan Bayan si Estrada ng 1 count ng direct bribery na may parusa hanggang 9 na taon at 4 na buwang pagkakakulong na may special temporary disqualification, accessory penalties ng temporary absolute disqualification at perpetual special disqualification para sa karapatang bumoto. Inatasan din itong magbayad ng 3 milyon na multa. Guilty din si Estrada ng indirect bribery na may parusang mula 2 taon hanggang 3 taon, 6 na buwan at 20 araw na pagkakabilanggo. Kasama rin sa parusa nito ang suspensyon sa paghawak ng posisyon sa pamahalaan. Ayon naman sa mambabatas, nagulat siya bakit may bribery na wala naman ito sa orihinal na isinampang kaso laban sa kanya. Anya, maghahain siya ng motion for reconsideration. Nothing is final, okay? Okay. That is appealable. We Okay. will file the necessary motion for reconsideration before the Sandigan Bayan. Okay. And yes, I will instruct my lawyers to, to exhaust all legal options, all legal remedies. Samantala si Janet Lim Napoles na kapwa-akusado ni Estrada ay guilty naman hindi guilty sa plunder katulad ni Estrada. Pero guilty naman ito ng 5 counts ng corruption of public officials. Pinagbabayad din ito ng higit 29 million pesos na penalty at indemnity para sa pamahalaan ng mahigit 262 million. Pagkatapos nga kanina na mabasahan ng hatol itong si Senador Jingo Estrada ay saglit lang siyang nagpaulak sa atin ng interview at ayon pa sa kanya ay magpapahinga muna siya. At batay din sa kanya sa komento ng mga senador katulad ng kanyang kapatid na si Senador JB Ejercito ay ang kanyang panawagan ay sana igalang ng taong bayan ang nagiging hatol ng korte sa kaso ng kanyang kapatid. Yan na ating update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Ella. Dante, ngayong nahatulan na ang senador, siya ba ay agad na makukulong o hihintayin pa magiging desisyon sa ihahain niyang motion for reconsideration? Tama, Ella, dahil ito ay hindi pa naman pinal, pwede pa kasi siyang mag-apila dito o maghain ng motion for reconsideration dito sa Sandigan Bayan. At kung halimbawa hindi sa pagbigyan dito ay maaari pa siyang umakyat ng Korte Suprema. Kapag wala pang final judgment and executory yung kanyang hatol ay hindi pa siya maaaring ikulong, Ella, dahil mayroong pa namang legal remedy na nakabagang para sa kanyang team, Ella. Ayan po mga kaibigan, no? So yan po ang latest update natin ngayon sa kaso po ni Senator Jingo Estrada. Absuelto po siya guys sa kasong plunder.
pero guilty naman siya sa kasong bribery. Sabi niya, bakit daw may bribery? Wala naman daw yan. No? So, aalamin na lang natin yan sa mga susunod po na development. As of now, mga kaibigan, hindi pa naman siya pwedeng ikulong, no? Kasi hindi pa naman talaga final yan. No? Wala pang final na say or final na pinaka-conviction po. Kasi mga kaibigan, kung nalaalan nyo guys, di ba nakulong na yan sa Estrada? Pero nakapag-bail po sila, di ba? Kaya po siya napakawalan. So ngayon mga kaibigan, sa tingin ko hindi na po siya makukulong dyan kasi nga habang pinoproseso po yung bribery mga kaibigan, kasi nga bailable yan mag-bail lang siya dyan, makakalabas po siya dyan mga kaibigan. Pero ito pong si Napoles guys, ganun din no? Kung hindi ako nagkakamali, absuelto din siya sa kanyang plunder. Pero ang dami niyang kaso guys sa graft ng gobyerno. 10 counts yata. So ang laki ng kanyang fine, no? So 200 million something. Yan po mga kaibigan, sabi ko sa inyo Kaya po yung Kamara guys, takot na takot po sila. Kasama ni Bongbong, si Bong Revilla, no? Kasama, kasama sila doon. So, kaya po yung Kamara guys, takot na takot sila sa resibo. Kasi nga, ganyan po mangyayari sa kanila mga kaibigan. Tingnan nyo, yung kaso po niyan guys, matagal na yan Aabot pa ng 10 years to 23 years yan bago po yung conviction mga kaibigan. So ubos-ubos talaga pera mo dyan. Kaya nga sabi nila, pag nagnakaw ka sa gobyerno, billion-billion ang nanakawin mo. Kasi pag kinasuhan ka, ang papagalawin mo lang dyan, abogado. Ganun talaga labanan dyan. Pero, yun nga, no, at least napatunayan or na-absuelto siya sa plunder. Kaya itong mga Kamara, humanda kayo. Kayo ang sunod. Di ba? Kayo Kamara, kayo ang sunod. So, ito na po mga kaibigan. Panoorin na po natin itong si Rapi Tulfo. Nako, high blood po, guys. Ginisa po si Robles, mga kaibigan. Kawawa naman si Robles. Sana kasama na rin si TP dito para iisa na lang package deal. Slow justice systems. Slow justice system. Yan ang problema dyan. Aabot po ng 20 years yan. Ganyan dyan. Pera-pera lang po ang labanan. Si Bong Revilla, malapit na rin yan.